Hello po, good morning sa lahat. Welcome sa ating morning briefing. So to start, let me share my screen with you. Ayan, so mauna po nating tatalakayin ang forecast natin sa euro for this morning. Ano po? So kung papansinin po ninyo, ang euro, if you are going to consider this price pattern now, nag-break na po siya, pero nag-break siya ilang hours ago pa, no, because of this trend line. So nung nag-break siya dito, we already expected na aakyat siya. Pero mabagal nga lang ang akyat niya ngayon, but I am expecting that it will gain momentum sa pag-akyat niya pagka nag-crossover na po itong nag-crossover na ito, ibig sabihin nag-crossover na ang 26-day moving average at saka ang 50-day moving average over your 200-day moving average. Kasi yun naman po talaga ang ideal na structure ng mga moving averages natin pagka nakita nyo po ito. Yan. Pagka paibaba, nasa taas ang 200, nasa pangalawa ang 50, nasa panghuli ang 26. So ganyan din po ang inaasahan natin na pwedeng mangyari diyan na magiging ang 200 nasa baba, 50 nasa gitna, tsaka yung 26 nasa pinakataas. So pagka nangyayari po yan, nag-i-strengthen yung velocity ng presyo sa pag-akyat or pagbaba. Depende po sa posisyon ng ano, no? So we are still expecting that it will target yung nauna niyang price objective based on the measuring implication that we have derived based on the based on the price pattern. So target pa rin niya 2242, tapos ang entry price mo ngayon pagka since wala kang makitang area of value na malapit ang presyo diyan, maghanap ka sa smaller time frame. Kung paakyat yan, ayan po. You can expect that the smaller time frame or the area of value here should be this one. So nung nag-touch po siya uli dito kasi may reversal ka dito, this is a ano bang formation to? You can consider this as a morning star or it's more of a morning star kasi hindi naman hammer formation to eh. It is more of a doji kasi malapit na siya mag-doji, ano? So this one is a morning star formation. So paakyat siya, ang ine-expect natin, paakyat siya, so dapat nag-abang ka ng presyo dito 3-15 minutes ago or 45 minutes ago. So ang aabangan mo na naman pagka nag-approach na naman siya dito, kasi every time it approaches the 26-day moving average, it is expected that it will bounce. So yun po ang ano natin ngayon. So we just go back to our hourly kasi may nakita po akong kanina. Ay, saan kaya yun? Was it here? Oh. Dito naman po, ang titingnan nyo lagi, kasi di ba sinasabi natin na halimbawa dito, paano mo titingnan ang area, paano mo i-appreciate ang area of value dito? Dito nagkaroon ka ng area of value dito, di ba, itong 200-day moving average mo. So nung nagkaroon ng reversal diyan, dapat that would have been an area also na pwedeng patulan. So kasi ito ay, ang tawag dito ay nagkaka-senior moment na ako. Anong tawag dito? Hindi siya engulfing eh. It is piercing line, yeah. It is a bullish piercing line. So ito po, yan, it is a bearish, ito naman is engulfing, bearish engulfing pattern
coming from a 200-day moving average. So it denotes a reversal of the price movement. Ayun po. So dito, wala tayong makita sa hourly, punta tayo ng 15 minutes. Sa 15 minutes, meron tayong area of value. Merong lapit ang presyo sa area of value. Yun po ang hinahanap po natin. Lumalapit ang presyo sa area of value. Bakit kailangan nating hintayin na lumapit ang presyo dito? Para po, hindi po, pagka bumaliktad man ang presyo laban sa posisyon natin, hindi tayo makailangan mag-tolerate ng malaking losses. We can immediately, halimbawa dito ka naglagay, pagka-break dito, edi mag-cut loss ka kaagad kung gusto mo, yan. It is an option na pag-break nitong 50-day moving average na to, i-cut mo na kaagad yung position mo. Unlike kung dito ka papasok ngayon, hindi ka mag-aantay, you will have to tolerate yung movement ng market from here up to here. Pagdating dito, hindi mo pa madidesisyonan yan kasi baka mag-support dito. So yun po yung sinasabi kong area of value na kailangan pasukin natin whenever we are looking for an opportunity to trade. Ano po? So kung dyan, saan pupunta ang presyo? Doon pa rin sa target niya. So mabalikan lang kung ano yung area of value natin dito. This area of value here would be 1.2165. Sandali, pasensya na po, medyo mabagal lang yung ating computer ngayon. Ano, I don't know if it's the computer or the internet. So ito po yung ano natin sa euro, recommendation natin, buy at 21.65 kasi sa 15 minutes is 65 po yun. And then 1.2244 ang ating take profit at 1.2135 ang ating cut loss. Ayun po. Let's just try to check kung tama ba yung entry natin. Ang entry natin dito is 21. Ito dito dapat 21. Yan. Ang 26-day moving average dyan is 21.65. Yan. So, ang cut loss po natin is 21.35 somewhere here na, no? Yan. It's actually here sa 50-day moving average. Copy po kay Kylie. Hello po. Teka lang. Yung Order naman sila. Hello Sir Eugenio, pa-mute na lang po ng mic. Ay, sorry po. Opo. Bakit? Hello Sir Heiner, Heiner. Pa-mute na lang, Heiner po. Pa-mute na lang po ng mic. Ayan, so next po natin ay kung wala na pong tanong sa euro, we can now move on sa ating USD JPY. Ang USD JPY naman po, kung titingnan ninyo, ang kanyang movement ay, let's try to see sa hourly. So yung hourly mo po, nandito po siya ngayon, di ba?
nag-reverse dito, paakyat siya. We do not see any reversal yet. But it is more likely that it will breach this level of 10360. Medyo may ano lang siya dito, marami siyang balakid dyan. But it will kasi, ayan po, higher high yung ano niya, higher high yung kanyang tinatahak, tapos dito flat side. So more or less, it will break on the flat side. Ano po? Ayan po. So, pagka nag-break po yan, saan po ba ang pwede niyang puntahan? Kung ano po yung pinakamalayong ginalaw ng presyo before the break of the trend line, then that is the target of the price. So, it's around 10, sabi mo na lang itong high nito, 103, 103.92. So, yan. Pagka nag-break po yan, ngayon naman, kung ikaw ay maghahanap, nagmamadali ka ng ano, since sabi nga natin, di ba, we wait for the break. After the breakout, we wait for the first correction to happen. That's the time that we put yung buying natin. So dito po, mag-aantay po tayo ng breakout dito. Pag nag-break yan at bumalik dito, saka po tayo mag-buy. Either bumalik dito or balikan niya itong high na to. Yan, dyan po tayo mag-aantay ng ating, dyan tayo mag-aabang ng ating buying. So for now, dito po natin ilalagay sa 103.61. Ba't nawala? 103 yan. 103.61, ang target mo ay, ba't masyadong lumiit naman? Initially, we may expect a resistance at this level, or if the price will break this level right away, you can expect that it will hit the 104.08 area, no po? Kaya lalagyan na lang natin ito ng semicolon, tapos 104.08. Yan po ang next target niya after breaking the 103.92 area. Yan po. So ang cut loss mo ay 103.45 because you have 8 pips in your hourly ATR. Yung multiply that by 2, makukuha mo yung 16 pips na ano. So doon mo ikakaltas ngayon sa iyong entry price. So ang British pound naman ay ito pa rin ang kanyang ine-expect natin. The 26-day moving average touch with your price movement is still a valid entry price po. So ang entry price natin dito is ngayon na 37.10. Yan po, 37.10 with the target of 38.70. Saan galing ang 38.70? It could, yung initially ang target niya ito, yung triangle formation natin, naalala nyo. But if you, since sabi nga natin, di ba, mas kung ano ang bagong price pattern, yun ang mas may significance. So dito natin nilalagay yan, ang magiging target mo ay 38.35. Ano po, bakit ganyan ang ginawa nating sukat? This is a flag formation. So if you want to learn more about price patterns, attend po kayo ng Saturday classes natin. So I'm constantly reminding you, if you want advanced lessons in technical analysis, please attend our Saturday lessons. Ano po? Yung session po natin. So how to attend that? You may ask Ma'am Joanne, yung ano po ninyo, yung nag-invite sa inyo dito, that's Ma'am Joanne Pabico. Sandali lang, nakalimutan ko kada daldal ko. 38.35. So, 38.35 ang magiging target mo, tapos ang 37.10 ang entry price mo.
Ang cut loss mo naman ay 36.75. So kung wala na pong katanungan sa AUD, ay sa GBP, we can now move on sa ating AUD. Ang AUD USD naman, tingin natin mag-a-up pa rin siya because this is, you may treat this as a double bottom ng ito, double bottom to, no? So kung double bottom po yan, kung gaano kataas yan initially, yun yung dapat yang puntahan. Pero if a double bottom is happening within a flag flag ba yan? O pwede namang flag yan, no? So kung hindi po maliwanag sa inyo kung bakit flag yan, dodrawingan ko lang siya, no po? Yan. So yung ano mo, yung pole mo is nandito, ito yung sukat ng pole mo. So pagka-break po niya, yan po yung pwede niyang puntahan, 78.20. Kung ikaw ay papasok ngayon dito, it may 78.20 yung pwede niyang puntahan. Tapos ang kanyang entry level ay ang kanyang entry price ay 77.48 or 77.50. Ang ano niya, ang cut loss niya ay 77.23. So yung mga pinapakita ko sa inyo dito, these are just reference prices. The important thing is you are able to understand yung concept kung bakit tayo pumapasok sa presyong ganito at sa presyong ganun. Hindi po yung presyo ang tinitingnan dito. It's understanding the context of your prices. So yun po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ano po? So yung next natin is ang gold. Ang gold naman, again, if you look at the price action, pagka-touch po niya dito, more or less, hindi. So most likely until this afternoon, we may see it correcting hanggang mamayang po siguro European session. Ito, it may correct up to anong high nito? 1857 yon. So 1857 po yung ine-expect natin na magiging correction niya. So we can put a buying at 1857. 1856 ang nakalagay dyan. 1857.32. Yan, 1857.32. Ang target mo ay 1906.81. Saan po galing ang 1906.81? Ang 1906.81 po ay galing yan dito. So kung nag-break ka dito, yan, yung sukat po kasi nito, yung sukat niya, yan po. Kasi ang sinukat natin dito ay yan at saka ito. Yan. So, ilalagay mo dyan, yan ang magiging target mo. Kaya po 1909, kaya po yan ay, anong high nito? 1911.65. Pasok ka ng 1856.96, ang labas mo ay 1911.96.
1811.65. Ang hourly ATR mo, minsanan na lang natin, no? Ang hourly ATR mo ay 5. So, buy ka at 1857 or 1856 area, malapit doon. It doesn't matter, magkalapit na lang sila. 1911 po ito. Tapos, ang cut loss mo is 5, kaya times 2, kaya less 10 ka sa entry price mo. So, it's 1847.52. Kung may tanong po kayo, kung nahihiya po kayo magtanong, you can just chat yung question ninyo. Ano po? Kung wala na po kayong katanungan, we can now move on sa ating economic calendar. So, ito yung mga economic indicators that we monitor sa prices po. So katulad po ng inaasahan kagabi, naging medyo magalaw yung mga prices, naging volatile because of the interest rate decisions coming from different central banks. Specifically, you had one from Bank of Japan and you had one from the ECB. Yan. So ngayong araw na naman, medyo magalaw na naman ang market because you have PMI manufacturing, so Producers Managers Index po ito. Ito yung parang sa US na ano ba yung sa US na ISM Institute. Yun po yung survey ng ISM Institute sa US. Ito po yung kapareho nun sa European Union, specifically sa Germany kasi ito yung manufacturing sector activity ng Germany. So, anything above 50 is bullish for the euro and anything below 50 is bearish for the euro kasi euro naman ang ginagamit nilang currency ngayon. No? Prior to euro, their currency was Deutschmark. So tapos meron ding PMI composite, ito naman buong European Union. So kaya po pula po yan ulit kasi it is the activity of the manufacturing sector will most likely give a good picture of what will happen next kung mababa ang kanilang manufacturing activity kasi ine-expect nila na maliit ang demand. So therefore, yung mga susunod na mga consumer consumption mababa din. Yung mga susunod na mga job data mababa din because they are cutting back on hiring yung mga workers nila. So yun po ang things that you can expect there. So ibig sabihin pagka nagkasunod-sunod po yan, nag-agree po lahat na bumaba lahat, then market players will start to think that there might be a contraction in the economy. Therefore, bababa na naman yung euro. But for now, it has been a series of good data naman for the European Union, kaya po yan. So parang in comparison between European Union and Great Britain, yung issue ng Brexit, mas malaki ang epekto sa UK. So wala na po maliban dyan. Ang last na lang na makikita mo na market mover mamayang gabi ay itong 17:30 which is about wala pang ang gabi ito hapon na lang. 5:30 ng hapon before just right after the opening of the UK market. Ayan, so kung wala na pong katanungan, thank you. Maraming salamat po sa pagsama po sa atin dito and I hope to see you all on our Saturday advanced classes po. So maraming salamat po sa inyo and have a nice weekend po.